Kabanata 916. Walang sino man ang umaasa na ang mga kaganapan ay magkakaroon ng gayong pagliko. Medyo maraming mga estudyante ang sabik na naghihintay sa paglalahad ng drama. Sinubukan ng host na mamagitin, ngunit si Frank Kang ay anak ng vice principal, at walang nang ahas na tumawid sa kanya. Lito, ano ang dapat nating gawin? Nasangkot ba ako sa gulo mo? Medyo nakaramdam ng guilt si Han. Umiling si Lito, wala lang. Nang nasaksihan ang eksenang ito, nag-alab ang galit ni Frank Kang. Han, malapit mo nang malaman na ang batang ito ay walang iba kundi mainit na hangin. Malamig na bamantong hininga si Han, sobrang galit na magsalita. May plano na si Frank Kang sa kanyang isipan ang bugbugin si Lito hanggang sa mamatay at pilitin si Han na maging kasintahan niya. 2 ibon na may isang bato. Makalipas ang 20 minuto, isang grupo ang sumugod sa auditorium ng paaralan. Pumasok si Red Leopard nang may matinding momentum, sumisigaw, "I want to see who dares to bully my brother." Masayang sinalubong siya ni Frank Kang, "Leopard bro, siya iyon." Habang nagsasalita siya, itinuro niya si Lito. Umupo si Lito sa kanyang upuan, at walang emosyong tumingin kay Red Leopard. Nawala sa isang iglap ang kabastusan sa mukha ni Red Leopard, nanginginig ang mga estudyante sa gulat. Siya na naman. Red Leopard? Nagkita tayong muli, nakangiting sabi ni Lito. Bumigay ang mga tuhod ni Red Leopard, halos lumuhad sa kinatatayuan. Leopard bro, bilasan mong turuan ang batang ito ng magandang leksyon. Si Frank Kang, na hindi napapansin ang sitwasyon, ay nakatakdang makita ang pagbagsak ni Lito. Smack! Sa sumunod na segundo, sinampal ni Red Leopard si Frank ng malakas sa mukha. Natigilan si Frank sa sampal, natatarantang nagtanong, "Bro Leopard, bakit mo ako sinaktan?" "Bastos, itigil mo na ang gulo para sa akin." Si Red Leopard, isang larawan ng bangis, ay lumapit kay Lito, yumuko para sabihin, "Kuya, wala akong kinalaman dito. Kung alam ko lang na ikaw iyon, dinala ko sana ang mga nangungunang dahon ng tsaa na ngayon ko lang natanggap bilang tanda ng paggalang." Nagulat ang mga estudyante sa paligid sa sinabi niya. Sino ang mag-aakala na ang karaniwang nakakatakot na Red Leopard ay mangungulit sa harap ng isang temp worker? Si Frank ay sobrang takot na magsalita. Kahit na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, hindi siya naglakas loob na pukawin si Red Leopard. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, "Maaari ka nang umalis." "Sige, bro. Aalis na ako." Imbes na magalit, si Red Leopard ay parang gumaan ang loob, lumakad palayo ng may nakakalokong ngiti. Nang madaanan niya si Frank, binigyan siya ng matalim na tingin ni Red Leopard. "Mapahamak, gusto ko talagang bugbugin ang batang ito. Idinawit ako dahil sa kanya kahapon, at ngayon muntik na niya akong mapatay." Tumayo si Lito, binigyan ng casual na tingin si Frank, at umalis kaagad. Isang kabuoang snob. Si Frank, bilang isa sa mga kilalang tao sa paaralan, ay hindi iginagalang sa unang pagkakataon. Ang bawat isa ay sa loob-loob na bumubulalas, ito ay napakahusay. Ang mga ngipin ni Frank ay nagngangalit, at ang mga ugat sa kanyang mga templo ay halos pumutok. "Lito, hindi ko hahayaang magpahinga ito ng ganoon kadali. Maghintay ka lang. Lito, mag-ingat ka." Hindi madaling pakitunguhan si Frank. Nawalan siya ng mukha, tiyak na maghahanap siya ng paraan para makaganti. Paglabas ng auditorium, pinaalalahanan siya ni Han. Si Lito, na nakahawak sa likod ng kanyang ulo, ay nagbigay ng bahagyang ngiti, hindi siya kwalipikado. Pagkatapos makipaghiwalay kay Han, kinuha ni Lito ang kanyang mobile at idinial ang number ni Archie Kong. May vice principal sa Kun City University na ang apelyido Kang. "Pwede mo ba akong tulungang mag-imbestiga kung may maruming labahan niya?" Hindi nagdalawang isip si Archie Kong, "Magtiwala ka Master Argel, gagawa ako ng imbestigasyon. May mga kontak ako sa Kun City University." Pagkaraan ng ilang oras, muling tumawag si Archie, "Hindi ko akalain na si Principal Kang ay sobrang katiwalian. 5 milyon ang kanyang nilustay mula lamang sa pondo ng konstruksyon. Kung hindi ka nasisiyahan sa kanya, Master Argel, maaari ko siyang ilantad kaagad." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, "Hindi na kailangang magmadali, maglagay ng bitag para sa kanya, gusto kong maglaro ng kaunti." Si Archie, na napakatalino, ay agad na naunawaan, "Madali lang iyan. Magpapadala ako ng ilang tao upang hawakan ito kaagad." Pagkatapos ibaba ang telepono, umiling lang si Archie, "Armando Kang, sa lahat ng taong tatawid, pinili mong saktan ang batang Grandmaster na ito, hindi mo masasabing napakabuti mo." Dumating si Frank sa opisina ng punong guro na may depresyon. "Hello, what? Kung family wants to donate a teaching building." Sure.
Nang sagutin ni Archie ang tawag, nakangiti siya mula tenga hanggang sa tenga. Sa kabilang banda, nagsalita ang sekretarya ni Archie, ang bagay na ito ay medyo apurahan. Batay sa iyong kaalaman, humigit kumulang kung gaano karaming pera ang kakailanganin. Sumagot kaagad si Armando, hindi bababa sa 50 milyon. Agad namang tumango ang sekretarya, okay, send over the contractor's quote. I'll arrange the funds immediately. Pagkatapos ibaba ang telepono, tuwang-tuwa si Armando. Si Archie, bilang isang mayaman, ay hindi kumurap kahit na binanggit ang 50 milyon. Ang mga benepisyo sa oras na ito ay tunay na malaki. Agad niyang kinontak ang contractor. President Jean, let's proceed as usual. I quote ang presyo ng medyo mas mataas, at paghahatian natin ang dagdag na tubo, 50-50. Si Pangulong Jean sa kabilang panig ay labis ding nasiyahan at walang pag-aalinlangan na sumang-ayon. Matapos ibaba ni Armando ang telepono, lumingon siya sa kanyang anak, nagniningning pa rin ang mukha, anong problema? Ikinwento ni Frank, na may suot na malungkot na ekspresyon, ang mga pangyayari. Ano? Isang pansamantalang manggagawa ang nang-ahas na ay bully ang anak ko sa paaralan. Tingnan mo na lang kung hindi ko siya balatan ng buhay. Hinampis ni Armando ang mesa sa galit. Agad niyang tinawagan ang Human Resources Department, inutusan silang tanggalin si Lito. Principal Kang, ang problema ay si Lito ang kumakatawan sa ating paaralan sa panlalawigang kompetisyon sa paglangoy. Siya ang ating pangunahing pag-asa at may mataas na tsansa na manalo. Nang marinig ito, nagkaroon ng ideya si Armando, kung gayon, maaari bang ilipat ang kanyang mga nagawa sa pangalan ng aking anak? Iyon. Baka hindi angkop, nag-aalangan ang kabilang panig. Malamig na sagot ni Armando, ano? Ni hindi mo magawa ang sinasabi ko. Agad namang sumuko ang kabilang partido, fine. If it comes down to it, we'll dismiss him after his victory. Napangiti si Armando na may kasiyahan, iyon ay mas katulad nito. Kapag naayos na ang usaping ito, madodoble ang iyong sweldo. Salamat, Principal Kang. Labis na nasasabik si Frank, Tay, palagi kang may paraan para pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Siguradong magagalit ito sa lalaking iyon. Si Armando ay tumawa ng masama, siya ay walang bagay. Sa pag-angat ng aking daliri, magagawa kong miserable ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng patimpalak sa probinsya. Ang kompetisyon ay ginanap sa kung saan ang mga universidad mula sa buong lalawigan ay nagpadala ng kanilang mga koponan upang lumahok. Si Muran at Hanhan, dalawang nakamamanghang dilag, ay dumating din sa eksena upang pasayahin si Lito. Pagpasok pa lang ng dalawang dilag sa venue, marami silang naakit na titig. I wonder kung sinong maswerteng lalaki ang may ganyang kagandahan na darating para suportahan siya. Hindi napigil ang magkomento ng karamihan. Sa likod ng entablado, nagpalit na ng damit si Lito at naghahanda ng pumasok sa entablado kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Bang! Aksidenteng may nabunggo ang isang teammate. Pasensya na. Nagmamadaling humingi ng tawad ang teammate. What? Wala ka bang mata? Umungol ang taong nabunggo. Nag-sorry na ako, hindi pa ba sapat ang pagsasabi ng sorry? Medyo hindi nakaimik ang teammate. Ang nabangga ay isang matangkad at matipunong lalaki, na may sarkastikong panunuya sa kanyang mukha, taga Quezon City University ba kayo? Parang hindi ka man lang nanalo ng championship, what a trash school. Ano ang sinabi mo? Agad namang nagkagulo ang mga kasamahan. The tall figure disdainfully said, I'm from East River University. Anong karapatan mong hamanin ako? Nang marinig ang East River University, medyo hindi komportable ang mga kasamahan sa koponan. Ilang iba pang mga kasamahan sa koponan mula sa East River University ang lumapit, nang hihinayang nagsabing, hindi ko inaasahan na maglalakas loob pa rin ang Quezon City University na lumahok sa kompetisyon, hindi ba kayo ang nasa ilalim ng listahan noong nakaraang taon? Hahaha, isang bungkos ng basura, ang pakikipagkompetensya sa iyo ay isang pag-aaksaya ng oras ko. Sumulyap si Lito sa kanila at tinanong ang matangkad na figure, ikaw ang kapitan ng koponan, tama ba? Ang matangkad na lalaki ay nag-alinlangan, ano ang gusto mo? Tumango si Lito, gusto kong makipagpustahan sa iyo. Anong taya? Isang masasamang ngiti ang isinalubong ng matangkad na lalaki. Tumingin sa kanya si Lito, kung kaya mo kaming talunin, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Ngunit, kung kami ang magiging kampyon, luluhod ka at hihingi ng tawad sa harap ng lahat. Sa pahayag na ito, ang mga miyembro ng koponan ng Donghue University ay natigilan, at pagkatapos ay tumawa. Mga kampyon. Anak, nagdedelusyon ka ba? Naghi-hysterical silang tumawa habang nakahawak sa kanilang tiyan.
Napangiti ang matangkad na lalaki, sa pag-aakalang ito ay isang deal na napakagandang palampasin. Fine. Ako, si Ferdy Cheng, ang kukuha ng taya mo. Gayunpaman, kapag nanalo ako, luluhod ka at dilaan mo ang sapatos ko. Nang papayag na si Lito, mabilis siyang hinayla pabalik ng isang teammate. Lito, don't place this bet. Malakas talaga ang team ng Donghae University, lalo na itong si Ferdy, national athlete siya. Same time na payo ng kanyang teammate. Bahagyang ngumiti si Lito, so ano, paano iyon mahalaga? Umiling si Ferdy, anak, hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa iyo. Tunay na kaligayahan ang kamangmangan. Hintayin mo lang dilaan ang sapatos ko. With that, mayabang siyang lumayo. Hindi nagtagal ay oras na para sa kompetisyon, at si Lito gaya ng nakasanayan ay ang huling runner ng relay. Napakalakas ng mga katunggali, lalo na ang Donghae University. Nang oras na para sa panghuling baton, ang Kun University ay lubhang nahuhuli. Baka sa mukha ng kanyang mga kasamahan ang kawalan ng pag-asa habang bumubulalas sila, tapos na. Maging ang mga estudyante mula sa Kun City University na nakaupo sa audience stand ay nahiya. Isang grupo ng mga tauunan. Nakakahiya na pagpapakita, kung alam natin, hindi tayo pupunta. Medyo marami na ang naghahanda para umalis. Sina Muran at Hanhan ay parehong mahigpit na nakakuyom ang kanilang mga kamao, pinagmamasdan ang field ng may pag-aalala. Sa hindi kalayuan, sumulyap si Ferdy kay Lito, at mapang-asar na umiling, bastos. Kaagad pagkatapos, tumalon siya, sumulong na parang isang matulin na pumuputok na puting isda. Sobrang bilis. Karapat-dapat itong maging East River University. Hulaan mo na sa bag na ang championship. Sunod-sunod na papuri ang mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang lumangoy ang kasamahan ni Lito. I'm sorry. Hiyang-hiya ang kakampi. Isang mahinang ngiti lang ang ibinigay ni Lito at lumusong sa tubig. Mapahamak, ano pa bang natitira, alis na tayo bilis, remaining seated here is too awkward. Nagsitayuan ang mga estudyante ng Kun City University, maraming handa nang umalis. Teka, tumingin ka doon. Biglang sumigaw ang isang babaeng estudyante na nakatingin sa race field. Napalingon ang lahat upang makita ang isang figure sa tubig sa race lane kung saan matatagpuan ang Kun City University, mabilis na gumagalaw na parang isda, na naabutan ng sunod-sunod na tao. Ang mga opisyal ng laban ay natulala, na nakatayo, nakayuko ang kanilang mga leeg, na nagsasabing, ito ay hindi posible. Ang bilis na ito ay malamang na nalampasan ang world record. Hindi nagtagal, nalampasan ni Lito ang dating frontrunner, si Ferdy, para maabot ang finish line. Nandito na ang kampyon. Siya ay taga Kun City University. It's simply unbelievable. Ang lakas ng huling kalaban ay masasabing nakakakilabot. Tuwang-tuwa ang host kaya basag ang boses. Nanalo tayo. Tuwang-tuwa ang mga estudyante ng Kun City University, isang pagkakataon na sa wakas ay iangat ang kanilang mga ulo. Si Lito ay itinaas ng kanyang mga kasamahan sa isang mainit na pagdiriwang. Kabanata 917. Sina Muran at Hanhan, dalawang nakamamanghang dilag, ay magkasamang lumapit upang batiin si Lito. Sa sandaling ito, walang alinlangang si Lito ang sentro ng atensyon. Pati ang inggit ng lahat. Nagpatuloy ang palakpakan ng mahigit 10 minuto, unti-unting kumalma. Sa isang tabi, ang swim team mula sa Donghae University ay tahimik. Mapahamak, nanalo talaga sila ng championship. Sabi ng isang team member, puno ng hinanakit ang mukha. Si Ferdy Cheng ay mukhang sobrang sama ng loob. Lumapit si Lito kay Ferdy at walang pakialam na sinabi, natalo ka, lumuhod at humingi ng tawad. Don't think I don't know. Dapat nakadrugs ka, or else hindi ka magiging ganito kabilis. Nabaluktot ang mukha ni Ferdy. Agad namang sumang-ayon ang ibang mga miyembro ng koponan mula sa Donghae University, tama, tiyak na kumuha siya ng isang uri ng stimulant. Nagpahayag din ng kanilang mga hinala ang ibang universidad. Ang Kun University ay palaging dehado, ang pagkapanalo sa kampyonato sa pagkakataong ito ay hindi angkop sa lahat. Bukod dito, ang bilis ni Lito ay masyadong kahanga-hanga, ganap na lampas sa karaniwang tao. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, maaari kong subukan ito. Maaaring naubos na ang gamot ngayon, ano pa ang silbi ng pagsubok? Maliban na lang kung maglakas loob kang makipagkompetensya sa akin muli. Madilim na sabi ni Ferdy. Walang pakialam na sinabi ni Lito, ayokong sayangin ang oras ko sa iyo. Wala nang mas makakapagpawalang saysay kay Ferdy, na nagpaputi sa kanyang mukha sa galit. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit ang isang medyo may edad na lalaki. Siya si Berto Zing, ang presidente ng Provincial Swimming Association. Bata, ngayon ko lang napanood ang kompetisyon mo.
Kung makikipagkumpetensya ka sa kanya bukas at manalo, garantisado ko ang pwesto mo sa pambansang koponan. Tuwang-tuwa si Bertozing, tila namangha sa pagganap ni Lito. Gayunpaman, umiling si Lito. President Zing, hindi ba halata ang sitwasyon? Ngumisi si Ferdy, siguro gumamit ng droga ang lalaking ito, kung hindi, bakit siya tatanggi? Ang isa pang miyembro ng koponan ay nag-ingay, eksakto, siya ay dapat na nagkasala. Sa pamamagitan nito, nakita rin itong kainahinala ni Bertozing. Mataimtim niyang sinabi, kung may mga pagdududa, ang kampyonatong ito ay hindi maaaring igawad sa Kun University, ngunit sa pangalawang pwesto na koponan, Donghae University ang mananalo. Bakit? Mapahamak, napaka-unfair. Nagkaroon kaagad ng hiyaw mula sa Kun University. Maraming mga batang babae ang nagsimulang nag-ingay, na nakadarama ng pagkakamali. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang kampyonato na napanalunan ng Kun University sa loob ng mahigit isang dekada. Nang makita ang dismayadong ekspresyon ng lahat, unti-unting nanlamig ang mga mata ni Lito. Fine, sasali ako sa competition bukas, aniya, malamig na nakatingin kay Ferdy. Tuwang-tuwa si Ferdy, sige, kung manalo ka, luluhod ako sa iyo sa harap ng lahat. Ang eksenang ito ay nakunan at naipost sa website ng campus ng isang taong mahilig mag-stirring up affairs. Matapos itong makita, isang ngisi ang lumitaw sa mukha ni Frank Kang. Ang batang ito ay naaliw kay Chairman Zing. Mukhang hindi ko mapapalitan ang kanyang nagawa, gayunpaman, baka magkaroon ako ng solusyon para masira ang kanyang reputasyon. Sa pag-iisip na ito, agad na kinuha ni Frank Kang ang kanyang telepono at sinimulang isagawa ang kanyang plano. Kinabukasan, kalahating oras pa bago ang kompetisyon, puno na ng mga tao ang stand ng manunood. Ang mga kaganapan kahapon ay kumalat na parang napakalaking apoy, kung saan marami sa mga estudyante ng Kun University ang dumating upang i-cheer si Lito. Sa kabilang panig, ang mga estudyante mula sa Dong River University ay umuko pa rin sa kalahati ng mga upuan. Ang magkabilang panig ay napuno ng mga sigaw ng paghihikayat, bawat pag-ikot ng cheer ay mas madamdamin kaysa sa huli. Nasa resting room si Lito nang maingat na pumasok ang isang maganda at maliit na batang babae. Excuse me, ikaw ba si Lito? Tanong niya, namumula ang pisngi niya. Tumanggaw si Lito, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? The girl pursed her lips, handing him a cup of yogurt. I saw your swimming video on the campus website, you look so handsome. Salamat. Tinanggap ni Lito ang yogurt, inilagay ito sa isang tabi. Hindi ka ba iinom nito? Nagpunta ako sa supermarket ng madaling araw para lang bilhin ito para sayo. Ang batang babae pouted, mukhang lubos na mali. Walang choice si Lito kundi kunin ang straw at inumin ang yogurt. Nang makita ito, tuwang-tuwa ang dalaga, ituloy mo. Naniniwala akong mananalo ka. Pagkasabi niya nun, tumalikod siya at tumakbo palayo. Dumating siya sa labas ng lugar ng kompetisyon, tumingin sa paligid para kumpirmahin na walang tao, inilabas ang kanyang telepono, hello, Mr. Kang, tapos na ang gawain. Sigurado ka bang nainom niya lahat? Tanong ni Frank sa malalim na boses. Ma'am, nakita ko siyang umiinom ng sarili kong mga mata. Madilim na tumawa si Frank Kang, magaling. Then Mr. Kang, the 50,000 you promised me. Nanginginig ang boses ng dalaga. Sumagot si Frank nang walang pag-aalinlangan, ito ay ililipat sa iyo sa lalong madaling panahon. Maya-maya, may notification sound na nanggaling sa phone niya, 50,000 ang nadeposito sa account niya. Bumalik ang dalaga sa audience stand, ganap na nasisiyahan. Hindi nagtagal bago magsimula ang kompetisyon, nang tatayo na si Lito, tatlong matipunong lalaki ang sumulpot sa dressing room. Kunin mo siya. Sigaw ng isa at sinimulan siyang bugbugin ng rubber baton. Ang espesyal na gawang rubber baton na ito ay hindi magsasanhi ng mga pinsala sa balat, ngunit maaaring makabali ng mga buto at hindi bababasa, maging sanhi ng pinsala sa kalamnan. Ano man ang uri ng pinsala, ang karagdagang paglangoy ay imposible. Kitang-kita ang intensyon ng mga taong ito. Pinadala ba kayo ni Ferdy Cheng? Tumawa si Lito, malamig ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Dalawa lang ang mapagpipiliin mo, either concede defeat willingly soon, or, I break your legs now and you still lose. Mapusok na banta ng lalaki. Hey! Bahagyang tumawa si Lito. Tatawa-tawa ka pa. Mukhang hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Pinadilim ng lalaki ang kanyang mukha, binigyan ng senyales ng kanyang mga mata ang kanyang kasama. Sabay silang tatlo na umatake. Hinawakan ni Lito ang isa sa kanila sa palso at inihagis ito ng malakas sa sahig. Pagkatapos, sinipa niya ang dalawa pang tao na bumangga sa dingding. Tinapakan niya ang isa sa kanilang ulo at nginisyan, kayong tatlo lang na basura.
Kinilabutan ng lalaki, hindi niya akalain na may makakasalubong siyang master. Ang Shadow Web Sulky ay biglang nagpasok ng isang tableta sa kanyang bibig na napilitang lumunok siya. Anong pinakain mo sa akin? Napahawak siya sa kanyang lalamunan. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng pag-aapoy sa buong katawan, pagtulo ng pawis, at pag-crack ng kanyang balat. Tulungan mo ako, mamamatay na ako. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. Inabot sa kanya ni Lito ang isang tableta, ito ang panlunas. Walang pagdadalawang isip, nilunok ito ng lalaki. Tiyak na nawala ang nasusunog na sensasyon sa kanyang katawan, pakiramdam na parang nabuhay muli. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap mula kay Lito ay nagpanginag sa kanya. Ito ay kalahati lamang ng lunas. Kung gusto mong ma-neutralize ang lason, dapat mong gawin ang sinasabi ko. Dahil nakaranas ng malapit ng mamatay, ang lalaki ay hindi nang ahas na tumanggi at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, magsisimula na ang kompetisyon. Bro, dapat talunin mo ang batang iyan ngayon. Pinasaya siya ng mga kasamahan niya. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Ferdy Cheng. Nasuhulan na niya ang tatlong sosyalidad. Ngayon, si Lito ay malamang na walang lakas na tumayo, lalo pat makipagkompetensya. Ang tagumpay ngayon ay dapat na kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw si Lito sa kanyang harapan, hindi nasaktan. Nabura ang kulay sa mukha ni Ferdy Cheng, inaliw niya ang sarili, tila pinili niya ang unang pagpipilian, sadyang matatalo siya sa akin mamaya. Sa buong proseso, hindi pinalampas ni Lito si Ferdy Cheng ng isang sulyap. Ngumisi si Ferdy Cheng, tiniyak sa sarili, parang natatakot na siya sa akin. Sa ibinigay na utos, ang dalawang individual ay sabay na lamusong sa tubig. Mula sa get-go, si Lito ang nanguna kay Ferdy, na parang lumilipad na isda. Sa kaibahan, si Ferdy ay tila natigil sa kinatatayuan. Hindi nagtagal, narating ni Lito ang finish line. Sumabog ang buong stand ng manunood. Lalo na yung mga taga-Kun University, nagsisigawan, tumatalon, nagyayakapan. Maging ang mga galing sa ibang universidad na dumating para sa panunood ay nakiisa sa palakpakan. Pagkatapos ng lahat, ang bilis na ito ay talagang kahanga-hanga. 100 metro, 30 segundo. Inanunsyo ng referee ang huling puntos na hindi makapaniwala. Whoosh! Naging wild ang lahat. Ang bilis na ito, hindi banggitin sa buong bansa, ay nasira na ang world record. Nahuhulaan na, sa mahabang panahon na darating, ang record na ito ay hindi masisira, nagsasalita ako sa buong mundo. Tuwang-tuwa ang referee kaya nabulunan siya. Sa oras na ito, sa wakas ay naabot ni Ferdy ang finish line. Nang makita niyang nakatayo na si Lito sa dalampasigan, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. What's wrong with you? Are you courting death? Sumugod siya pasulong, galit na sinisigawan si Lito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, ang tinutukoy mo ay ang tatlong lalaking iyon, hindi ba? Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay, at ang tatlong matigas na lalaki ay lumabas sa isang bogbog at bogbog na estado. Walang pakialam na nagsalita si Lito, magsalita ka. Tinuro ng tatlong iyon si Ferdy, siya nga, binayaran niya kami para takutin ka bago ang laban, para masiguradong matatalo ka. Sa mga salitang binitawan nito, nagkagulo ang buong venue. Kalokohan mo, hindi kita kilala. Galit na ipinagtanggol ni Fedy ang sarili. Hindi kami nagsisinungaling, mayroon pa kaming mga detalye ng pagkilos. Agad nilang dinala ang ebidensya sa kanilang mga telepono. Umiling si Chairman Zing, Ferdy, malaki ang pag-asa ko sa iyo. Hindi ko inaasahan na gagawa ka ng ganoong kalokohang taktika. Talagang bigo ako, simula ngayon, hindi ka na pinapayagang sumali sa anumang opisyal na laban. Ang pangungusap na ito ay walang alinlangan na naging dahilan ng kamatayan ni Ferdy. Ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay bumagsak sa sahig. Kay Ferdy, sinabi ni Lito, ang taya mula kahapon ay maaari ng isagawa ngayon. Imposible yan. Ninatngat ni Ferdy ang kanyang mga ngipin. Sinulyapan ni Lito ng tatlong lalaki ng matigas na tingin, at sinampal nila si Ferdy sa mukha, may lakas ka pa rin ng loob. Bilasan mo at humingi ng tawad sa ginoong ito. Hindi akalain ni Ferdy na ang taong kinuha niya gamit ang sarili niyang pera ay haantong sa ganito. Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na sampal, hindi na kayanan ni Ferdy at kinailangan niyang lumuhad para humingi ng tawad. Kuya, tapos na ang trabaho, pwede mo ba kaming bigyan ng antidote? Tumingin sila kay Lito ng may kasiyahan. Binato sila ni Lito ng tableta, at agad silang tumakbong tatlo, na sana ay hindi na nila makikita pang muli si Lito sa buhay na ito. Tuwang-tuwang sinabi ni Berto Zing, Lito, hindi pa ako nakakita ng talentong katulad mo.
Sumunod ka sa akin sa hinaharap, ginagarantiyahan kong dadalhin kita sa entablado ng mundo. Ang iba pang mga atleta ay nagsusuot ng mga nakakainggit na ekspresyon. Upang personal na alagaan ng chairman ng samahan ng probinsya, ito ay isang magandang pagkakataon na pinangarap ng maraming tao ngunit hindi makuha. Gayunpaman. Hindi, salamat, hindi ako interesado, tiyak na pagtanggi ni Lito. Sigurado ka ba? Sa kakayahan mo, walang issue sa pagkuha ng world champion, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng katanyagan at yaman. Nagpahayag ng pagtataka si Chairman Zing. Bago pa makapagsalita si Lito, biglang pumasok si Frank Kang. Siyempre ayaw niyang pumunta sa world stage, kasi natatakot siya. Isang panunuya ang kumalat sa mukha ni Frank. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Chairman Zing. Nakaturo kay Lito, sinabi ni Frank, inilalantad ko siya. Ang dahilan kung bakit niya nakuha ang resultang ito ay dahil nagdodope siya. Kumunat ang noo ni Chairman Zing, hindi mo dapat basta-basta sabihin ang mga bagay na ganyan. Ngumisi si Frank, kung gayon, magdoping test tayo. Kung sinisiraan ko siya, kakainin ko ang aking mga salita sa publiko. Kabanata 918. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Lito at sinabing, hindi na kailangang kumain ng salita sa publiko. Tawagin mo na lang akong Taytay, pagdating ng panahon. Fine, hindi ako natatakot kahit kanino. Si Frank ay puno ng kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, nainom na ni Lito ang tasa ng yogurt na nilagyan ng gamot, at pagkatapos ng anumang pagsusuri, tiyak na magkakaroon ng issue. Pagdating ng panahon, iyon na ang pagkakataong masisira ang kanyang reputasyon. Dahil sa impluwensya ni Pangulong Zing, may dumating kaagad para kumuha ng dugo para sa pagsusuri, at ang resulta ay naihatid pagkalipas ng 1 oras. Paano na? Tanong ni President Zing. Humalukip-kip si Frank sa kanyang dibdib, puno ng kumpiyansa, hindi na kailangang sabihin, may problema. Gayunpaman, ang sumunod na sagot ng tester ay nagpatigil sa ngiti ni Frank sa gilid ng kanyang bibig. Walang mga issue sa lahat, sagot ng tester. Imposible. Galit na galit ang ekspresyon ng mukha ni Frank, tinatakpan mo ba ito? Paanong walang mga issue? Galit na galit ang tester, kami ay isang lehitimong unit ng pagsubok, paano namin maaaring pagtakpan ang anumang bagay? Bantayan ang iyong mga salita o mag-ingat, baka kasuhan ka namin. Tumanggo si Pangulong Zing, tama lang, walang anumang issue ang pagsubok. Hindi pwede, siguradong may mga issue siya, kailangan nating lumipat sa ibang organisasyon para sa pagsubok. Galit na galit si Frank sa kanyang kahihiyan. Ang emosyonal na pagpapakita ni Frank ay nagulat sa lahat. Mukhang hindi nasisiyahan si Chairman Zing. Ang pag-uugali ni Frank ay halos nagtatanong sa kanyang kawalang kinikilingan. Security, ilabas mo ang lokong ito. Sa utos ni Chairman Zing, pinalaya si Frank. Ang mga pagdududa ay naalis, si Lito ay umani ng malakas na cheer mula sa karamihan, at agad na naging isang tanyag na tao ng Kun City University. Sina Muran at Hanhan, dalawang magagandang babae, ay sumugod upang mag-alay ng kanilang pagbati kay Lito. Ang nakakainggit na eksenang ito ay ibinahagi sa buong campus network. Mapangahas, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Marahas na sinampal ni Frank ang babae. Di ba sabi mo nakita mo si Lito na umiinom ng yogurt? Bakit na-detect na walang mali? Tinakpin ng dalaga ang kanyang mukha, nakaramdam ng mali. Hindi ko rin alam, nakainom nga siya eh. You dare to trick me. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Nagalit si Frank. Malungkot na tiningnan ng dalaga ang kanyang branded na bag, pero ang pera. Naubos ko na. Kung hindi mo ibinabalik ang pera, huwag mong isipin ang pag-aaral. Huwag mong kalimutan kung sino ang tatay ko. Malamig na banta ni Frank. Agad namang nataranta ang dalaga, tapos. Sa sandaling iyon, sinulyapan ni Frank ang babae na may ibang layunin, sa totoo lang hindi ka naman ganoon kasama ang hitsura, kung hindi ka nagbabalik ng pera, may ibang paraan. Naintindihan naman agad ng dalaga ang ibig niyang sabihin at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Sa isang hotel, dalawang individual ang nasa kanilang elemento. Si Frank ay kontentong nakayakap sa isang babae. Baby, mas gusto mo ba ako kesa sa boyfriend mo? Tanong ni Frank, nagniningning ng pagmamalaki. The girl, blushingly replied, syempre, mas gwapo si Young Master Kang. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Buksan mo ang pinto, Melody Zhang, nandyan ka ba? Sigaw ng isang lalaking naiinip na boses. Ang pagbanggit ng kanyang pangalan ay nagdulot ng matinding pagbabago sa ekspresyon ni Melody na nakahiga pa rin sa kama, nako, boyfriend ko, si Gilbert Wang. Namutla ang mukha ni Frank, paano niya nalaman na nandito tayo?
Napaluha si Melody, hindi ko alam, hindi natin siya papapasukin kung hindi ay tiyak na bugbugin niya ako hanggang mamatay. Habang nag-uusap sila, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumukas ang pinto mula sa labas. Pumasok si Gilbert kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan, at nang makitang magkayakap ang dalawa sa kama, agad siyang napuno ng nag-aapoy na galit. Mapahamak, kalapiting mababa ang lipad mo. Hinawakan niya ang buhok ni Melody at hinayla siya mula sa kama. Lalong nanlamig ang mukha ni Frank, "You guys are crossing the line." Galit na sigaw ni Gilbert, "So, sleeping with my girlfriend and I'm the one crossing the line." Ngumisi si Frank, "So what if I did? It's your honor na may mata ako para sa kanya. Now get lost, or one word from me, and you all will expelled." Sinasamantala mo lang ang kapangyarihan mo. Galit na galit si Gilbert. Ngumisi si Frank, "Paano kung abusuhin ko ang kapangyarihan ko? Tutal, ang tatay ko ang deputy principal, di ba?" Nang marinig ito, bahagyang nag-alinlangan ang lahat. Kung tutuusin, parang hindi worth it na malagay sa alanganin ang pag-aaral para sa isang babaeng malandi. "Ipaghihiganti ko kayo." Isang mahinang boses ang tumunog, at pumasok si Lito. Nang makita siya, naging berde sa galit si Frank, "Mapahamak, alam kong ikaw iyon." Sinabi ni Lito, "Pinainom niya ako ng gamot, at hindi pa natin naaayos iyon. Tama lang na i-settle ang score ngayon. Anong gagawin mo?" Naranasan na ni Frank ang mga taktika ni Lito, nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Hinawakan siya ni Lito sa kwelyo at inipit siya sa sahig, nagpakawala ng mga suntok. Naiwang tulala si Gilbert at ang iba pa. Pagkatapos, kinuha niya ang sinturon ni Frank, kinaladkad siya sa pasukan ng hotel, at agad siyang itinali sa puno. Ang nakakatawang eksenang ito ay umani ng tawanan sa mga dumadaan. Nawala ang buong mukha ni Frank, at gusto niyang hiwain si Lito sa 1,000 piraso. Ang insidente ay muling kumalat sa Campus Network, at alam ng lahat ang tungkol kay Frank na natutulog sa mga kasintahan ng iba. Ilang sandali pa ay hinamak siya ng buong paaralan. Anak kasi siya ng vice-principal, walang nang ahas na hayagang punahin siya kahit paano niya inaabuso ang kanyang kapangyarihan. "Dad, dapat ipaghiganti mo ako kahit anong mangyari." Tinitigan ni Frank ang kanyang bagbog na mukha sa salamin na may ekspresyon na puno ng puot. Namula si Armando sa pananibik, tuwang-tuwa sa pag-asam ng papasok na kayamanan. Nang marinig ito, nanunuya siya, hindi ba siya ay pansamantalang manggagawa lamang? Maaari ko siyang paalisin sa isang simpleng utos. Haharapin ko siya pagkatapos kong ayusin ang donasyon para sa lecture building mula kay Archie Kong at masecure ang pera. "Dad, magkano ba ang makukuha natin this time?" Curious na tanong ni Frank. Iniunat ni Armando ang kanyang kamay, nag-sign ng 8. Hindi makapaniwalang sinabi ni Frank, 800,000 lang. Hindi pa iyon sapat para makabili ako ng sports car. Walang isip, 8 milyon. Itinama siya ni Armando. Si Frank ay labis na nasa sabik at nakalimutan pa ang tungkol sa kanyang pambubugbog, kaya ang aking sports car sa wakas ay abot kamay na. Tumango si Armando, "Hayaan mo akong makipag-usap muli kay Pangulong Jean. Malapit na ang deal." Si Archie Kong ay napakadaling walang isip sa sobrang pera. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono sa kanyang desk. Sa kabilang dulo, sa isang marangyang opisina, tinapos ni Pangulong Jean ang tawag sa telepono, kumilos ang kanyang matabang katawan, sinenyasan ang kanyang magandang sekretarya na magpamasahe sa kanya. Sumunod ang sekretarya, lumapit kay Pangulong Jean, at hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa kanyang mga bisig. "Baby, hayaan mo akong bigyan ka ng halik." Sabi ni President Jean na may nakakalokong ngiti. "Stop it. Grabe kung may makakita sa atin." Malandi na sagot ng sekretarya. Sinabi ni Pangulong Jean, "Kung wala ang aking utos, sino ang maglalakas loob na pumasok?" Sa pagbagsak ng mga salita, umalangaw-ngaw ang mga yabag mula sa likuran. Kakaibang napalingon ang sekretarya, at agad na napasigaw ng makitang, "May tao dito." Nilinggan ni President Jean ang kanyang ulo at nakita ang isang binata, na tila sumusulpot sa gilid ng bintana ng kung saan. "Sino? Sino ka? Paano ka nakapasok?" Gulat na sigaw niya. Mahinahong sinabi ni Lito, "Kung sino ako, hindi mo na kailangang malaman. Ikaw si President Jean, tama?" Galit na sagot ni Jean, "Ang lakas ng loob mong pasukin ang opisina ko, medyo may katapangan ka." With that, agad niyang pinindot ang intercom, gusto niyang tawagan ang security. Sa sumunod na segundo, biglang lumitaw si Lito sa kanyang harapan, sinipa siya at pinalipad siya sa sahig. "May itatanong ako sa'yo, hindi mo ba maintindihan?" Isang malamig na boses ang dumating. Napasigaw ang sekretarya at tumakbo palabas.
Sa isang pitik ng kamay ni Lito, lumipad ang isang pilak na karayom at nawala ng malay ang sekretarya. Nang mapanood ang eksenang ito, namula si President Jean, huwag mo akong patayin, kaya kong ibigay sa iyo ang kahit anong halaga na gusto mo. Ang gawaing iniwan ni Armando para sa iyo, kumusta na? Pang-aasar ni Lito. Nagbago ang mukha ni President Jean. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Smack! Sa isang sampal, pinalipad ni Lito ang mga ngipin ni Mr. Jean. Naintindihan mo na ba? Si Mr. Jean ay humagulgol na parang nakulong na baboy, naiintindihan ko, please stop hit me. Sa tingin mo ba ay maaari mong gawin sa akin ang isang maliit na pabor? Ang tono ni Lito ay maluwag, ngunit may pinagbabatayan na banta. Oo. Oo. Hindi nangahas si Mr. G na bumigkas ng kahit isang salita ng pagtanggi. Hinawakan ni Lito ang sulok ng kanyang bibig, bamulong ng ilang tagubilin, at pagkatapos ay tumalon sa bintana. Ito ay mula sa ika-30 palapag. Namangha si Mr. Jean, mabilis siyang tumakbo sa bintana, ngunit walang nakitang tao. Nabasa ng malamig na pawis ang kanyang damit, at bumagsak siya sa sahig, pakiramdam niya ay malapit na siyang nakatakas sa kamatayan. Kinabukasan. Personal na inihatid ni Ginoong Jean ang quotation sa opisina ni Armando. Nang makita ang quote na mahigit 50 milyon, isang malawak na ngiti ang kumalat sa mukha ni Armando. Kapatid ko, tulad ng dati, sabay tayong kikita ng pera. Tinapik ng walang alam na si Armando kang si Mr. Jean sa balikat. Maya-maya, dumating si Archie Kong at personal na tinanggap ng principal. Matandang kang, iabot mo ang quotation para tingnan ni Mr. Kong. Utos ng principal. Agad na inilabas ni Armando ang quotation paper. Tiningnan ito ni Archie Kong at tumango ng paulit-ulit, over 50 million, no big deal. Tuwang-tuwa si Armando Kang sa kanyang puso, pakiramdam niya ay nasa kamay niya na ang pera sa susunod na segundo. Tama, may mabuting kaibigan ako sa Kun University, paano kung imbitahan siya para makipag-chat? Biglang mungkahi ni Archie Kong. Sagot ng principal, hindi ko pa nabalitaan na may mga kaibigan si Chairman Kong sa school namin. Sige, imbitahan mo siya. Tumabi si Archie Kong at personal na tinawagan si Lito. Sa interlude ng paghihintay, biglang may naisip si Armando at sinabing, Principal, ang Departamento ng Paglangoy kamakailan ay kumuha ng isang temp na ligaw at nasugatan pa ang isang estudyante. Ano sa palagay mo? Ang punong guro, sa isang magandang kalagayan, ay hindi nais na malalim na bangkailan at iwinagayway ang kanyang kamay na nagsasabing, ang gayong tao, na may ganoong katapangan, ay dapat natanggalin kaagad. Sa sandaling iyon, nakita si Lito na papalapit mula sa malayo. Magsalita ka ng halimaw, narito siya. Itinuro ni Armando si Lito. Kumunat ang noo ng principal. Kahit na medyo kakaiba, ang mabuting kaibigan ni Archie ay hindi maaaring maging ganoon kabata. Anong klaseng lugar sa tingin niya ito? Umalis ka na. Nagbigay ng senadoryas ang principal sa mga taong katabi niya na paalisin si Lito. Kasabay nito, sinabi ni Armando kay Lito, natanggal ka na sa trabaho, huwag ka nang mag-abala pang pumunta rito. Oh, ano to? Matatanggal sa trabaho ang magaling kong kaibigan. Biglang lumabas ang hindi nasisiyahang boses ni Archie. Ano, kaibigan mo siya? Nagulat ang principal. Ngumisi si Archie, ano sa palagay mo? Gusto kong malaman, anong malaking pagkakamali ang nagawa ng kaibigan ko para matiyak ang pagpapatalsik. Ito. Si Vice Principal Kang ang nakakaalam nito. Ibinaling ng punong guro ang pera sa Vice Principal. Si Armando ay mukhang labis na napahiya at walang lakas ng loob na magbitaw ng isang salita. Walang pakialam na sinabi ni Lito, posible dahil nabugbog ko ang kanyang anak. Kung anong klaseng tao ang kanyang anak, naniniwala akong mas alam niya kaysa sa akin. Pinandilatan ng punong guro si Armando, sabi mo binugbog niya ang isang estudyante, pero anak mo pala iyon. Bakit hindi mo ito nilinaw ng mas maaga? Ako. Bagamat gustong sumagot ni Armando, pinigilan siya ng kanyang relasyon kay Archie, at nauutal na nauutal. Kabanata 919. Hindi pagkakaunawaan ang lahat. Mabilis na nag-react ang principal, Mr. Kong, please don't be mad. Sa malamig na ekspresyon, ibinaling ni Archie Kong ang kanyang mukha, ngunit kay Lito, ngumiti siya ng nakakapangiwi, greetings, master. Ang eksenang ito ay nagpaiwan sa punong guro at natarante si Armando. Isang binata, anong klaseng master siya? Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang katayuan ni Archie Kong, walang nang ahas na magtanong. Sa opisina, kinuha ni Armando Kang ang quotation, Mr. Kung, ito ay 58 milyon, mangyaring suriin ito.
The principal chimed in from the side, si Old Kang ang laging namumuno sa mga ganyang bagay, siguradong may karanasan na siya. Hey hey. Malamig na tumawa si Lito. Hinampis ni Armando Kang ang mesa, ano ang ibig mong sabihin sa tawa na iyon? Walang pakialam na sinabi ni Lito, dapat mong malaman ng husto ang ibig kong sabihin. Nang marinig ito, medyo nakonsensya si Armando Kang, ngunit mabilis na itinago ang kanyang ekspresyon, mahinang nagsabi, sinusubukan mo bang sir-on ako? Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Lito at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng opisina, at pumasok si Boss Jean. Paano ka nakabalik? Nagbago ang mukha ni Armando Kang, biglang tumayo. Hindi siya pinapansin, maingat na tiningnan ni Director Jean si Lito. Nang makatanggap ng isang tango mula kay Lito, nagsimula siyang magpahayag, magsalita. Nakaturo kay Armando Kang, sinabi ni Director Jean, ako ang CEO ng isang construction company. Hiniling sa akin ni Armando na palakihin ang presyo ng iba't ibang materyales para kumita. Nang marinig ito, sabay na nagbago ang mukha ni Archie at ng principal. Ganun ba? Magkano ba talaga? Nagdilim ang mukha ni Archie kung. Itinaas ni Direk Jean ang tatlong daliri, sa pinakamarami, 30 million. What? You even dare to embezzle 28 million at once, Vice Principal Kang, ang laki ng gana mo, hindi ka ba natatakot na masakal ka? Ngumisi si Archie kung. Sinasiraan mo ako. Ikaw yata ang gustong mang-hold up. Malakas na sagot ni Armando. Nakangiting sabi ni Director Jean, alam kong susubukan mong I-turn the table. Lahat ng pag-uusap natin ay na-record kaya pagdating ng pulis, tingnan natin kung paano ka makikipagtalo. Nang marinig ang tungkol sa pag-record, alam ni Armando na siya ay napahamak at napaupo sa sahig sa kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at dinala sina Armando Kang at Director Jean. Master Argel, kumusta ang hapunan ngayong gabi? Masiglang tanong ni Archie Kung. Nang matanggap ang tulong ni Archie Kung, natural na hindi makatanggi si Lito, kaya pumayag siya. Ano? Mag-resign. Sa opisina ng principal, nang malaman ang intensyon ni Lito na huminto, ang punong guro ay nabalisa. Nalaman na lang niya na si Lito ang swimmer na tumubo sa karangalan ng Kun City University at nabasag pa ang record. Nagsisi siya ng husto sa kanyang puso. Hindi niya dapat tanggapin ang sinabi ni Armando Kang at sa halip ay masaktan si Lito. Walang pakialam si Lito na magpaliwanag pa. Nandito lang siya para kay Muranye. Ngayong malapit ng malutas ang issue, wala na siyang interes na manatili pa. Itataas ko ang sweldo mo, you name your price. Sabi ng principal. Tumawa si Lito, hindi na kailangan. Tumalikod siya at umalis na may malalaking hakbang. Sa sandaling ito, sa loob ng 4S car shop, hindi alam ni Frank na inaresto na ang kanyang ama, at pumipili pa rin ng mga sports car. Kang Junior, anong klaseng kotse ang hilig mo sa panahong ito? Bagong model ito, 80,000. Sabi ng tindera. Si Frank ay mukhang mapanlate, ang isang 80,000 kotse ay basura, hindi bababa sa ito ay dapat na higit sa 100,000. Nakaramdam ng kaunting paghamak ang tindero sa pag-aakalang si Frank, higit sa lahat, ay mula sa isang maliit na mayayamang pamilya, ngunit napakayabang niya ngayon. Gayunpaman, pinangunahan pa rin niya si Frank sa mas mamahaling mga kotse. Pagkatapos gumawa ng iba't ibang mga pagpipilian, nakita ni Frank ang isang sports car na nagkakahalaga ng higit sa 300,000. Kang Junior, pakiswipe ang card mo dito. Nakangiting sabi ng tindera. Mukha namang suplado si Frank, sandali lang, tatawagan ko muna ang tatay ko. Habang konektado ang tawag, sumagi sa kanyang isipan ang mga larawan niyang nagmamaneho ng isang sports car sa buong campus. Panoorin mo na lang, sa oras na iyon, hindi na mapipigilan ni Hanha na mahulog sa kanya. Makalipas ang mahabang panahon, nagkonekta ang tawag. Tay, may pera ka na ba? Nakatingin ako sa isang sports car, dali-dali kang magpadala ng pera. Naiinip na sabi ni Frank. Sa sumunod na segundo, isang seryosong boses ang tumunog sa telepono. Ikaw si Frank Kang, tama. Naaresto ang iyong ama dahil sa hinalang korupsyon. Dapat ka ring pumunta sa istasyon ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Frank, halos ihagis ang kanyang telepono sa gulat. Hindi siguradong nagtanong ang tindero, Young Master Kang, ano ang problema? Bibili ka pa ba ng kotse o hindi? Na may kahihiyang mukha, tumalikod si Frank at tumakbo palayo. Saktong pagdating niya sa entrance, may nabunggo siya. Pagtingin sa itaas, ito ay walang iba kundi si Lito. Ngumisi si Frank, mukhang natanggal ka, pumunta ka para maghanap ng trabaho, di ba?
Hindi siya pinansin, naglakad si Lito patungo sa Lockery Sports Car Area, itinuro ang isang napakamahal na sports car, na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyon, at sinabing, ito. Nagulat ang tindero, hindi pa nila nakita ang sinumang nagpasya na bumili ng kotse ng ganoon kadali. Nang may pagdududa, dinala ng tindero si Lito sa cashier. Kinuha ni Lito ang kanyang bank card. Nang hihinayang, sinabi ni Frank, huwag kang magpanggap, kung kaya mong bilhin ang kotseng ito, tatanggalin ko ang ulo ko at gagamitin ko ito bilang gulong ng iyong sasakyan. Sa sandaling binibigkas ang mga salita. Ding! Matagumpay na naswipe ang card. Kaagad, ang lahat ng mata ng mga tindero ay nakatuon kay Frank. Natigilan si Frank, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang panlilibak sa iba kapag hindi mo kayang bumili ng kotse sa iyong sarili, hindi ba iyon katawa-tawa? Maraming tao ang nanunuya. Si Frank, tulad ng isang aso na nawalan ng tahanan, ay tumakas sa isang gulong-gulong estado. Mapahamak, sinira ng batang iyon ang pamilya ko. Hinding-hindi ko siya bibitawan. Nagtago si Frank sa isang bar, amoy alak. Sa tapat niya, may nakaupong grupo ng mga kabataang lalaki na nakasuot ng magarbong damit. Madali lang ito, basta payag ka. Naglabas ng susi si Frank. Ito ay isang set ng mga susi ng bahay. Kunin mo. Parang hinahamak mo talaga siya. Gusto mo ba siyang patayin? Tanong ng isa sa kanila, isang lalaking may kasamang mohawk. Bakit napakadali niyang palayain sa kamatayan? Gusto kong maging lumpo siya, mamuhay ng mas masahol pa kaysa kamatayan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malamig ang mukha ni Frank, at, ang babaeng ito, gusto ko siyang makuha. Naglabas siya ng picture. Si Hanhan iyon. Sumipol ang lalaki, she's a real beauty, no wonder hindi mo siya maalis sa isipan mo. Sabi nga sa kasabihan, mas mabuti pang mamatay sa ilalim ng bulaklak ng piani at maging multo, bro, pangako ko sa iyo, ngayong gabi, matutupad mo ang pangarap mo. Sa loob ng Lockery Hotel. Kakapasok lang ni Lito sa pribadong silid, tumayo si Archie kung para salubungin siya. Sa tabi niya, nagpakita rin ng paggalang si Mr. Siang. Saktong sasarado na ang pinto ay may dumaan na lalaki sa labas. Nang makita niya si Archie Kung, agad siyang sumilip. Mr. Kung, matagal na, kumusta ka na? Ang lalaking papasok ay may isang bilog na mukha, ang kanyang mga mata ng daga ay lumibot sa paligid, ang kanyang ngiti ay may kaunting masamang hangarin. Nagbago ang mukha ni Archie Kung, seryosong sinabi niya, Old Sixma, I'm hosting an esteemed guest today, please don't waste my time. Ang lalaking ito na tinatawag na Old Sixma, ay isang mayamang negosyante sa Kun City, kilala rin Archie, ngunit siya ay tuso at hindi talaga nakakasama ni Archie. Esteemed guest. Sinulyapan ni Old Sixma si Lito at Ninitian, hindi kaya ang batang ito, hindi ba? Sabi ni Archie na may mabagsik na mukha, sapat na ba ang sinabi mo? Please leave. Si Old Sixma, gayunpaman, ay umupo, matagal ko nang gustong makipag-usap kay Mr. Kung tungkol sa kapirasong lupa sa Goo Mansion Garden, sana ay hindi tumawad si Mr. Kung laban sa akin. Malamig na ngumiti si Archie, ang mga kompetisyon ay isang bagay ng kakayahan. Ha! Huwag mong sisihin kung bakit hindi kita binibigyan ng mukha noon. Pagkasabi nito, pumalakpak siya at pumasok mula sa labas ang isang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng nakakatakot at nakamamatay na kapaligiran. Sa labas ng private room, may nakatayong grupo ng mga tulisan. Nagbago ang mukha ni Archie, Old Sixma, anong balak mo? Tumawa si Old Sixma, boss kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi magiging madali para sa iyo ang pag-alis. Nagsimulang gumapang ang panghihinayang sa puso ni Archie. Ito ang teritoryo ni Old Sixma at kahit na tumawag siya ng tulong, hindi ito darating ng mabilis. Masyado talaga siyang naging pabaya ngayon. Humakbang si Old Master Siang, sinabing, boss mangyaring umatras. Ako na ang bahala dito. Pwede ba? Silang matanda. Ninisya ng lalaking nakaitim. Isang binata, yet so arrogant. Napahiya si Old Master Siang at nagpadala ng hampas ng palad. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng lalaking nakaitim. Ang kanyang katawan ay sumabog na may madilim na aura habang siya ay hindi nakakagulat na gumanti. Bang! Natamba si Old Master Siang sa sahig, isang bakas ng dugo ang tumutulo sa sulok ng kanyang bibig. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kalaban niya. Hahaha boss I advise you to listen to me. Medyo may galit itong kaibigan ko. Kung asar ka sa kanya, hindi maiisip ang kahihinatnan. Tagumpay na tumawa si Old Six Maria. Naikuyom ni Archie ang kanyang panga, ang kanyang mukha ay mapatla at pawisan. Biglang ibinuka ni Lito ang kanyang bibig, boss hindi mo ba ako inimbitahan para sa hapunan?
Bakit hindi pa naghahain ng mga pinggan ang mga waiter? Natigilan si Archie habang nakatingin kay Lito. Sa mabagsik na mukha, sinabi ng Old Sixma, mapahamak, ang batang ito ay napakatapang, kahit na nangangahas na umupo. Habang sinasabi niya ito, binigyan niya ng senadorias ang lalaking nakaitim. Ngumisi ang lalaking nakaitim, hinawakan ang mga chopstick sa mesa, at ipinutok ito kay Lito. Sinalo ni Lito ang tasa ng alak at basta-basta itong inihagis. Ding! Naputol ang mga chopstick sa 2 piraso at nahulog sa sahig. Humigpit ang mukha ng lalaking nakaitim, saka siya tumawa, so it turns out you are a master, no wonder. Sayang naman yan sa harap ko, ano ka ba? Kumpiyansa siyang kumuha ng isa pang chopstick, isang madilim na aura na bumabalot sa mga chopstick habang ito ay bumaril na parang palaso. Hehe, gusto kong makita kung paano mo ito mahuhuli sa pagkakataong ito. Akmang tatawa na ang lalaking nakaitim, ang sumunod na eksena ay biglang nagpalamig sa kanyang ekspresyon. Tinaas lang ni Lito ang kanyang kamay, madaling sinalo ang mga chopstick. Pagkatapos, nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang balikat at tumingin sa ibaba, at nakita niya ang parehong chopstick na nakalagay sa kanyang kaliwang balikat. Sa gitna ng kanyang takot, kahit papaano ay nakatayo na si Lito sa kanyang harapan, hinampas siya sa pader gamit ang isang hampas ng palad. Kung gugustuhin ko, nakalagay na sa bungo mo ang chopstick na iyon. Tiningnan siya ni Lito nang walang pakialam. Ngumisi ang lalaking nakaitim, labis na hindi nasisiyahan. Talo nitong binata na kanina pa niya kinukutya. Hindi niya matanggap. Smack! Isang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Napangiti ang mga labi ni Lito, hindi kontento. Fine. Let me know when you are. Pagkasabi niyan, isa pang sampal. Ang pinakamasama ay, ang lalaking nakaitim ay ganap na hindi makalaban. Matapos sampilan ng 12-dosenang beses, sa wakas ay umungol siya at humingi ng awa, I yield. Stop, hit me now. Huminto ang kamay ni Lito, pagkatapos ay bumaling kay Old Six Maria. Nakakatakot ang hitsura ni Old Sixma, boss kong, hindi ko akalain na nakakuha ka ng isang eksperto. Pero paano ito? Ito ang aking lupain. Kung gusto kong mamatay ka, mamamatay ka. Boss ma? Red Leopard? Do not accept that. Isang mapanuksong boses ang umalangaw-ngaw, habang si Red Leopard ay pumasok sa pribadong silid, pinamunuan ang isang gang ng mga subordinate. Kabanata 920. Red Panther, this is none of your business, huwag kang makialam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging pangit ang mukha ni Old Sixma nang magpasya si Red Panther na pumasok. Nasa lugar na ito ang teritoryo ni Red Panther, kung magpasya siyang makialam, magiging walang magawa si Old Six Maria. Gayunpaman, nauna na niyang ginawa ang kanyang pagsisiyasat, alam na walang kaugnayan sina Red Panther at Archie Kung, kaya hindi siya nag-aalala. Malamig na tumawa si Red Panther, hindi ako nakikialam. Sa pagkakaalam ko, wala kayong relasyon ni Mr. Kung hindi pakikialam, ano? Si Old Sixma ay naglabas ng tseke, narito ang 5 milyon, kunin mo ang pera at umalis ka. If it were the past, Red Panther wouldn't even blink and grab the money immediately. Pero ngayon, kahit na ipahiram mo sa kanya ang 10 lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob. Bigla siyang lumingon kay Lito, diretsyong lumuhod. Ang pagluhod na ito ay halos matakot si Old Sixma at Archie sa kamatayan. Nakilala si Red Panther sa kanyang malupit at marahas na pag-uugali, sino sa Kun City ang hindi nakakaalam. Gayunpaman, sa sandaling ito ay lumuhod siya sa publiko. Hindi ka panipaniwala. Walang kibo ang mukha ni Lito, na nakaturo kay Old Sixma, itong lalaking ito, ikaw ang bahala sa kanya. Magtiwala ka, kuya. Si Red Leopard ay sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan ng tingin, at ang mga bodyguard ni Old Sixma ay agad na napayuko sa sahig. Red Leopard? Wala kaming hinanakit, bakit kailangan mong pukawin ang mga bagay-bagay para sa batang ito? Magkano ang pera ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Si Old Sixma ay ganap na nataranta, hindi inaasahan na ang mga bagay-bagay ay magiging ganito. Natatawang mapanokso, sinabi ni Old Sixma, pera, gusto ko nga, pero ang mas gusto ko ay buhay. Pagkasabi nito, pinabagsak niya si Old Sixma gamit ang isang sipa. Kuya, gusto mo ba siyang patay o buhay? Tanong ni Red Leopard kay Lito. Si Old Sixma ay lubos na natakot, lumuhod sa sahig at nagmamakaawa kay Lito, nagkamali ako, huwag mo akong patayin. Walang pakialam na sumagot si Lito, ang pagiging tuso at mapanlin lang ay hindi mortal na kasalanan, baliin lang ang isang paa niya. Tumawa si Red Leopard, at nambobola, mabait talaga si kuya.
Pagkatapos sabihin iyon, diretso niyang kinaladkad si Old Six Ma palabas, na sinundan ng matinis na sigaw ni Old Six Ma na umaalingaw-ngaw sa koridor. Huminga ng malalim si Archie kung yumuko ng 70 degree kay Lito at sinabing, Master Argel, malaki ang ginawa mo sa akin ngayon, talagang nalilito ako kung paano ka babayaran. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, hindi na kailangang magpasalamat. Pagkatapos, maraming tao ang umupo para kumain at mag-chat. Kinuha ni Lito ang kanyang mobile phone, biglang nalaman ni Lito na may missed call siya mula 10 minuto ang nakalipas. Ito ay kay Hanhan. Ang kakaiba, minsan lang tumunog. Nakakunot ang noo, nagdial siya pabalik, only to find out na naka-off ang phone. Bigla siyang tumayo at nagmarcha palabas. Sa sandaling iyon, sa loob ng van. You can't deny? This woman deserves the title of the show's belle, she's incredibly beautiful, that body. It makes one drool. Pinagmasdan ng matinik na blonde na co-driver ang nakatali na si Hanhan sa likod. Don't you dare think filthy thoughts, Kay said that we have to hand this woman to Frank, intact. Babala ng driver. Talagang pinagpala ang lalaking iyon. I wonder if after it's done, tayong dalawa ang may tira. Isang pagkabigo ang bumalot sa mukha ng binata. Sa isang maliit na bilya, inihagis si Hanhan sa isang kama. Pumasok si Frank, may ngiti sa kanyang mukha. Hinawi ni Hanhan ang duct tape mula sa kanyang bibig at sumigaw, Frank, isa kang ganap na hayop. Hehe, kasalanan mo kung bakit hindi mo pinahahalagahan ang iba. May mga mata ka lang sa bastos na iyon na may apelyidong Argel. Ngayong gabi, gagawin kitang babae at magpapasuot ng berdeng sombrero ang batang brat na iyon. Malupit ang mukha ni Frank. Nang siya ay magpapatuloy, binasag ni Hanhan ang isang florera, nilaslas ang kanyang mukha gamit ang mga pira-piraso. Mapahamak, walang galang na babae, hindi mo pinahahalagahan ang kabaitan. Sa kanyang galit, ginawaran ni Frank si Hanhan ng isang mabigat na sampal. Nawalan ng malay si Hanhan, at hinawakan ni Frank ang kanyang kwelyo, tumatawa na parang hayop. Bigla siyang nakaramdam ng malakas na puwersa na humawak sa kanyang kwelyo, na itinaas siya. Bang! Naging itim ang lahat dahil noontog siya sa pader. Sa susunod na sandali, lumitaw si Lito sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay parang dugo at ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng isang nakakagigil, nakakatakot na aura. Huwag kang lalapit. Sa sandaling ito, labis na panghihinayang ang bumalot kay Frank, at naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Hindi kita papatayin, gaya ng lagi mong sinasabi. I will have you wish for death in your remaining life. Malamig na sabi ni Lito, nagpaputok ng pilak na karayom. Mabilis na umikot ang mukha ni Frank, at ang kanyang mga paa ay lumiit, naging isang halimaw. Pagbuka ng kanyang bibig, hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Nang makita niya ang sarili sa salamin ay agad siyang nabaliw. Hinawakan ni Lito si Hanhan, walang ekspresyon ang mukha habang paalis. Sa likod ng hotel, sa loob ng isang van. Kailan ba matatapos si Frank? Gusto ko rin ng matikman. Naiinip na tanong ni Asurot. Hey, boy, hindi ka lang natuto. Tumawa ng masama ang driver. Tumawa si Asurot sa malaswang paraan, huwag mong sabihin sa akin na hindi ka natutokso. Sisigot pa sana ang driver, nakita niya ang isang lalaki na papalapit sa sasakyan, karga-karga ang isang babae. Ano, di ba ang campus bell yun? Nanlaki ang mata niya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagutos si Asurot, baguhin ang mga plano, banggain mo sila. Pinaandar ng driver ang accelerator, dumiretso kay Lito. Bumagsak. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Isang malaking bahagi ng harapan ng sasakyan ang nalaglag. Duguan at sugatan ang kanilang mga ulo, na pagtanto ni Asurot at ng driver na nawala na ang target. Malamig na ngumiti, sinabi ni Asurot, mukhang patay na sila. Umalis na tayo rito. Gayunpaman, habang sinubukan ng driver na paandarin ang van, ang mga gulong ay patuloy na umiikot sa lugar nang hindi umuusad. Ano ba ang nangyayari? Walang kamalay-malay, sumulyap si Asurot sa rearview mirror, at nakita niya si Lito, na kanina ay wala kahit saan, nakatayo ngayon sa likuran nila, ang isang kamay ay nakahawak sa pinto ng kotse. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. With his bare hands, may hawak siyang sasakyan. Siya. Tao ba siya? O multo? Napasigaw si Asurot sa takot. Mapahamak, lumabas ka sa sasakyan. I don't believe this. Ang driver, na may hawak na bakal, ay nagbukas ng pinto ng kotse. Kasunod ng driver ay bumaba din si Asurot. Gayunpaman, bago pa man sila makalapit kay Lito, bigla niyang iniangat ang sasakyan at inihagis ito sa kanila. Isang malakas na kalabog ang tumunog. Nang hindi tumitingin sa dalawang lalaki, tumalikod si Lito at umalis.
Dumating ang madaling araw. Pagkagising, natagpuan ni Hanhan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kama, na matatagpuan sa isang lugar na kahawig ng isang silid ng hotel. Ako ba? May nangyari ba kagabi? Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at nanlumo at pumunta siya sa isang bintana, balak niyang tumalon pababa. Isang mainit na kamay, malakas at matatag, ang humawak sa kanya sa sumunod na segundo, walang nangyari kagabi, niligtas kita. Lumingon si Hanhan upang makita si Lito at nang may kaluwagan at pasasalamat, yamakap ito sa kanya. Hinawakan niya ang malambot nitong bewang at tinapik ang ulo nito, huwag kang mag-alala, hindi ka na magagawang saktan ni Frank. Bakit? Tanong ni Hanhan, nalilito. Hindi mo kailangang malaman iyon, magtiwala ka lang sa akin. Walang pakialam na sabi ni Lito. Tumango si Hanhan, pinagkakatiwalaan kita. Ibinaba niya ang kanyang ulo, na pagtantong hindi niya sinasadyang kumapit kay Lito, namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Wala kang pakialam kung hawakan pa kita ng kaunti, di ba? Kung gusto mo. Walang espesyal na intensyon si Lito, gusto lang niyang isaalang-alang ang nararamdaman ng dalaga. Napakagat si Hanhan sa kanyang labi, at mas hinigpitin pa ang pagkakahawak kay Lito. Pwede magtanong. Pagkaraan ng mahabang panahon na pag-aalinlangan, sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob na magsalita. Tumaas ang isang kilay ni Lito at sinenyasan siyang magpatuloy. Huminga ng malalim si Hanhan, kayo ba ni Muranye? In a relationship? Hindi. Oh, kung gayon. Maaari kang makasama. Ang mukha ni Hanhan ay naging kasing pula ng isang kamatis, nauutol ng kalahating pangungusap ng medyo matagal. Ding! Nagring ang telepono ni Lito. Master, may nakita akong clue sa artifact, halika dali, ang address ay nasa Kun City Antique Street. Ang boses ni Yan Rainey ay nanggaling sa telepono, parang excited na excited. Sige, papunta na ako dyan. Lumingon si Lito kay Hanhan, ibabalik kita sa paaralan. Hindi niya natapos ang kanyang pag-amin, mukhang bigo si Hanhan, ayaw niyang patahanan si Lito, Pagkatapos pabulaykin si Hanhan sa paaralan, agad na tinungo ni Lito ang Antique Street. Master, dito. Sa gitna ng mataong tao sa Antique Street, tumalon-talon si Yan Rainey, kumakaway sa kanya. Lumapit si Lito at nagtanong, ano ang nahanap mo? Kinuha ni Yan Rainey ang isang punit-punit at dilaw na piraso ng papel mula sa kalat-kalat na stall sa kalye. Tingnan mo ang drawing dito, parang. Tiningnan ni Lito ng malapitan at natuklasan na ito ay isang sinaunang piraso ng pergamino, at iginuhit dito ang julipot. Mayroong ilang mga salita sa gilid, ngunit ang mga ito ay halos hindi mabasa. Lumingon si Lito sa bantay ng stall, bibili ako nitong piraso ng pergamino. 10,000. Walang pagdadalawang isip na nag-quote ng presyo ang payat na matandang namamahala sa stall. Kumunat ang noo ni Yan Rainey, what? You just said 50. Paano biglang naging 10,000? Kinuha ng matanda ang isang gumuhit mula sa kanyang tuyong tabako, na inilibot ang kanyang mga mata, kailan ko pa sinabing 50. 10,000 iyan. Halatang pinapataas mo ang presyo dahil nakikita mong gusto namin ito. Ipinadyak ni Yan Rainey ang paa niya sa frustration. Ikinalat ng matanda ang kanyang mga kamay, kung mahal mo ito, hindi mo na kailangang bilhin. Ikaw. Itinaas ni Yan Rainey ang kanyang kamao, handang suntukin ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Lito. Kung ang piraso ng parchment na ito ay tunay, ang pagbabayad na 10,000 ay hindi maituturing na mahal. Walang problema sa akin ang pagbibigay ng 10,000, ngunit gusto kong malaman, saan mo nakuha ang parchment scroll na ito? Tanong ni Lito. Kumuha siya ng 10,000, balak niyang ibigay sa matanda, ngunit binago ng matanda ang kanyang mga termino, upang masagot ang tanong na ito, kailangan mong bigyan ako ng 50,000. Master, masyado siyang mapangahas, turuan ko siya ng leksyon. Hinawakan ni Yan Rainey ang kwelyo ng matanda. Kung maglakas loob kang saktan ako, sisigaw ako ng tulong. Walang modo ang mukha ng matanda. Sa sobrang inis ni Yan Rainey ay halos gusto na niyang bugbugin ang matanda, ngunit hindi siya makagalaw. Nang sila ay nasa isang hindi pagkakasundo, isang grupo ng mga tao ang biglang sumugod sa pinangyarihan. Matanda, ang lakas ng loob mong dayin ako, papatayin kita. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng flip-flops ang kwelyo ng matanda at sinuntok ito ng malakas. Agad na nagkumpulan ang maraming tao, bakit nataman ang isang matanda? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglabas ng isang string ng mga kwintas, galit na sinabi niya sa akin na ito ay isang pinagpalang Buddha bead, ang pagsusuot nito ay maaaring maprotektahan ang kaligtasan. Ngunit tingnan mo ang aking anak. Lahat ay tumingin sa maliit na bata, tanging ang mukha ng batang lalaki ay natatakpan ng mga pulang batik, malinaw na isang reaksyong alerdi.
Mapahamak, maayos naman ang bata kanina, pero after wearing this Buddha bead for one night, naging ganito ang mukha niya. Hindi rin magamot ng doktor sa ospital, papatayin kita, matandang scammer ngayon. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang paa, handang sumipa muli. Teka lang, kaya kung gamutin ang mukha ng bata. Bahagyang dumating ang boses ni Lito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay huminto, tumingin kay Lito, talaga. Tumango si Lito. You better not be deceiving me, or else hindi kita patatawarin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay halatang hindi naniniwala kay Lito, ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom at tinusok ang bata sa ilang acupuncture point, pagkatapos ay binigyan siya ng detoxifying pill. Nilunok ng bata ang gamot, at ang mga pulang bitik sa kanyang mukha ay halatang hamupa.